Nagulat ako na merong abuloy or parang mga pati medical assistants sa kanila pinapataw para nag-aambag-ambagan ang dating pero hindi man lang sila hinihingian ng permiso regarding dito. Eh hindi po ako sang-ayon sir sa ganitong klaseng pagpapatakbo ng agency na kung saan parang yung mga taong ginagawa nilang cash cow na parang kinukuhanan ng pera pero wala man lang maayos silang natatanggap. Trabaho lang silang trabaho. Bawal na bawal po na magkaroon ng mga unauthorized deductions. Mga ganyang deduction, sir, dapat po may pahintulot ng ating manggagawa or consent. Consider po natin itong illegal deduction dahil wala pong pahintulot ng employee na siya ay babawasan sa kanyang sahod. Bakit ganun yung kanilang estilo na bakit wala ba kayong mga benefits na pwedeng pagkunan na iba na pwede may makuha pantulong dun sa pambayad? Para saan daw yun yung 10 pesos to 100 pesos na kinakaltas Yung po ang kada isa sa- po sa hindi po sa amin pinapaliwanag kung para saan yun. Basta lang po bigyan kami ng payslip. Hindi po namin hindi kaya napaliwanag kung para saan yun. Ayaw po nabanggitin sa amin, sir, kung paanong... Ayan, so kagaya nito, Abuloy, mother of Sergeant Manuel Ramir, medical assistant. So, sino ba itong mga to? So, parang yung medical assistants at ibang mga pantulong dun sa ibang mga kasamahan ninyo ay kinakalta sa inyo? Opo. So, parang ang nangyayari, imbis na tulong ng kumpanya mismo, nagiging parang tulong-tulong ng lahat para dun sa tao lahat na po yun. lahat po kami mga security guard. Lahat ng payslip po namin mga kaltas niyo po. Nailapit niyo ba dun sa HR ninyo or yung nag-handle ng mga tao? Nailapit na po namin, naidulog na po namin. Basta sinabi, basta may ano dyan, kaltas yan. Anong sinabi ng mga tao? Ay, ng management? Wala lang po sa amin, wala lang po kang natanong po namin kung bakit anong kaltas to. Eh, Kasi basta- sa pagkakaalam ko, bago pa kayo kaltasan ng ganyan yung sa payslip na nakita natin kanina, ini-explain muna sa inyo na ito ay kinakaltas sa ganitong kadahilanan. Minsan nga yung mga ganyan, dapat tinatanong muna sa inyo bago kayo Yun nga po siya kinakaltasan. lang karang pinagtataka namin. Pag tinatanong, basta wag na ikang kung nakalagay dyan, tanggapin nyo na lang. Okay, matanong ko lang mga sir, kayo pa ba ay nandun pa rin sa same agency? Opo, hanggang ngayon po. Ano po pangalan ng inyong agency? GFBI Security Agency po. From the time na nagsimula kayo dun sa said agency, meron na bang ganitong klaseng sistema na merong pagbabawas? Nung pa pong pumasok ako niyan, sir, simula po mayroon na. At yung sila rin po, mas nauna sa akin, may kaltas na po talaga. Simula sa simula, meron na. Mayroon na po talaga. Wala man lang maayos na explanation ang kumpanya regarding dito. Wala po, wala po. Ngayon wala pa kami sahod. Ay, dapat nung benching ko pa sahod na namin. Anong petsa na nga ginagawa? Bibigyan lang kami 2,000. So parang inaabot-abutan lang Abot kayo, lang kami, hindi pa opo. standardized. Opo. So nangyari, parang kinakaltasan na nga kayo, abot-abot Abot pa pa, parang opo. nangyari. Gulat ako na merong abuloy or parang mga pati medical assistants sa kanila pinapataw para nag-aambag-ambagan ang dating pero hindi man lang sila hinihingian ng permiso regarding dito. It can range from 10 pesos to 100 pesos. So minsan sir, sa isang cut-off pwedeng umabot ng almost 200 pesos kada cut-off. So in a month, that's almost what? 400 pesos. So, sir, medyo nakakabahala lang yan na hindi man lang din ini-explain sa kanila na maayos. Tapos, another concern din as well, yung sahod nila parang utay-utay pa, hindi din standardized. So, hindi po ako sang-ayon, sir, sa ganitong klaseng pagpapatakbo ng agency na kung saan parang yung mga taong ginagawa nilang cash cow na parang kinukuhanan ng pera pero wala man lang maayos silang natatanggap. Trabaho lang silang trabaho. Bawal na bawal po na magkaroon ng mga unauthorized deductions. Ang pwede lang po mga deductions natin, yung mga ayon sa batas natin, yung mga mandatory deductions po, gaya po ng SSS, PhilHealth, at Pag-ibig. Ayan, yan lang po ang ating pwede. At kung sakali man po na may mga deductions na i-allow, ay ito po ay nangangailangan ng written authorization Okay. ng ating mga security guard bago po ito mapayagang maibawas sa kanilang sahod. Okay. Ngayon, sir, with that said, gusto ko din malaman kung meron bang said permit or registered ba under SOSHA itong JFBI Investigation and Security Agency? Ayon po sa ating pagbiberipika, ito pong GFBI Security Agency ay meron naman pong valid license to operate until October 2028. Okay. Now, sir, with that said, merong mga violations or possible violations dito na nakikita natin.
posibleng bang mapatawag or if not, malagay sa alanganin ang kanilang permit sa kadahilanan meron silang mga nilabag? Yes sir. Una po sa lahat, yung kanilang pong violation ay isang grave offense. At ang grave offense po ay meron po itong penalty na fine at pwede din po umabot sa pagka-revoke ng kanila pong LTO. Ito po ay depende kung ilang dami po na violation na nakita po natin. Yung pong hindi pagpapasahod ng oras, isang grave offense na po yun. Pangalawa po, yung pag-aano po ng unauthorized deductions, another grave offense po yun. So, pwede po silang may patawag natin sa SOSYA or pwede rin po natin maimbitahan ng mga security guard para makapagbigay po sila ng kanilang affidavit upang ating maging basis sa pagpapile po ng administrative case laban po sa Okay. touring agency. Okay. Ngayon, sir, possible ba na makapag-conduct ang SOSYA ng inspection dun sa agency para matignan kung may iba pa ba silang bagay na hindi sinusunod? Tama po yun. Yan po ang unang-unang gagawin natin. Pagkatapos po ng ating usapan ito, ngayon po ay agad-agad po tayong magpapakandak po ng inspeksyon sa nasabing agency para ma-check din po kung talaga pong compliant sila sa ating batas, specifically the Republic Act 11917. Okay. So with that said, sir, asahan po namin yung maging agaran aksyon ng SOSYA regarding dito kasi nakakabahala na patuloy pa rin ang negosyo, patuloy pa rin ang duty, pero hindi nakukuha ng tama itong mga security guard ang kanilang mga sahod. So, hindi maganda yung ganung klase because they have mouths to feed, they have families. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo sa agad-agaran naming pag-aksyon sa tinulgon po. Tama ba yun, sir? Na minsan ranging from as low as 10 pesos to 100 pesos per cut-off sa isang buwan. Minsan baka umabot ng 300. So, sir, ano pong masasagot natin dyan? Kasi nakakabahala yung ganyang klaseng estilo na kung saan ay kaltas ng kaltas, hindi naman in-explain kung para saan. Or if not, alam nila kung para saan, pero kung hiningi ba yung permiso nila? Opo. Actually, sir, yung mga ganyang deductions, sir, dapat po may pahintulot ng ating manggagawa or consent. Una, sir, ang dapat lang pong ibawas ng employer sa ating mga manggagawa ay itong mga tulad ng SSS, ito na may batas, no, under Republic Act 11199. Okay. Yung PhilHealth, yung Universal Health Care Act, under RA 11223, and pag-ibig, yung SBMF law. Kasama rin din po dito yung withholding tax under ng BIR. And other deduction po, pwede rin po maging authorized din po o authorized yung ECC, yung Employees Compensation Commission. Ito po yung 10 pesos. Okay. And also, yung mga deduction or authorized po ay under Article 113 kung ang isang company ay merong union or merong samahan or napagkasunduan, ito tinatawag na union dues o butaw na ibabawas monthly sa kanilang mga manggagawa. Itong binanggit nyo po, sir, i-consider ko natin itong illegal deduction dahil wala pong pahintulot ng employee na siya ay babawasan sa kanyang sahod. Even the uniform or PPE, yan din po ay ipinagbabawal na i-deduct sa worker dahil ito ay libre na dapat ibigay ng ating employer. Ang karamihan ng mga sinasabi nila ay hindi daw hiningi ang kanilang consent or kanilang go signal para magbawas. Opo. Wala ko naman pong problema, sir, kung itong mga deduction ay may pahintulot, lalo't kung yung pupuntahan naman deduction ay para sa kapakanan nung kung meron man namatay. Dahil wala pong consent, sir, ito yung may kukonsider na illegal deduction. Okay. At kami po, ang aming pong tanggapan ng Department of Labor dito sa Bulacan ay handang tumulong upang mabigyan ng kalutasan o suliranin itong nag-file ng complaint upang mapuntahan, bisitahin po siya ng aming labor inspector. Isolated cases po ito, so ngayon lang po namin narinig to kasi karamihan naman po ay may mga na-handle kaming mga security agency. Wala naman po nababanggit na deduction na ganito na binanggit po ninyo. Okay.
So parang ngayon lang kayo, sir, nakarinig ng parang abuloy at iba pang mga medical assistants na parang kinakaltas dun sa mga kasamahan din nila. So parang anong nangyari, nagka-carry ng burden itong mga tao din. Imbis na yung kumpanya nila maglalabas ng extra money para doon sa said person. Sinubukan imbitahan ng Pamasusubukan Bitag Help Desk ang operations manager ng inireklamong agency. Pero tumanggi na itong sumagot sa aming programang iyon. May personal problem daw ngayon ang may-ari ng agency kaya nagkakaroon ng problema sa pagpapasahod. Ang pagkaltas daw ng abuloy ay noon pa isinagawa at alam ito ng mga security guard. Okay, katanungan ko lang siguro sa agency, alam pero nagbigay ba sila ng consent? Hindi raw sila nagkakaltas ng walang death certificate mula sa namatayan. Okay, again, hindi raw sila nagkakaltas na walang death certificate mula sa namatayan. Gusto ko lang din sabihin sa agency, again, alam ba ng mga tao ninyo ito or if not, do they consent to this? Ngayon, 100 pesos ang kaltas kapag security guard at depende pa raw sa kapamilya na namatay. Halimbawa ay nanay, tatay, kapatid at asawa ng security guard. Nakakabahala po yung ginagawa ng nasabing agency, sir, na dapat po ito ay maputol na para naman po wala nang masundan na manggagawa na abusuhin yung karapatan po nila. Yes, kasi sir, if I may also discuss, itong mga security guard, may iba dito 10 years na. Yung iba dito 4 years, so lampas 1 taon. Karamihan sa kanila, simula ng pagpunta nila dyan, meron ng ganyang klaseng pagkakaltas. So, sir, with that said, I would expect yung inyong agaran aksyon dyan, pagpapatawag dun sa kumpanya, even pag-inspect, kasi baka mamaya may iba pa kayo nakitang posibleng paglabag Yes, sir. itong mismong kumpanya. So, Apo. with that said, sir, maraming salamat po sa inyo at asahan po Apo. namin yung magiging agaran aksyon. Pwede po ba ako makahiling sa ating mga security guard na kung maaari din po magsadya po sa aming tanggapan at malaman ko rin, sir, ang pangalan ng kumpanya at ang complete details or information na nasabing company. Yes, and siguro, sir, para masagot, itong pangalan din ng agency is JFBI Investigation and Security Agency. Bakit ganun yung kanilang estilo na bakit wala ba kayong mga benefits na pwedeng pagkunan na iba na pwede may makuha pantulong dun sa pambayad or whatsoever it is, di ba? Yun nga po, kaya pinagtataka namin hindi tinatanong namin, hindi man lang po kami sinasagot ng maayos. So hindi kayo sinasagot, wala man lang nire-release na memo, walang nire-release na kahit Wala ano. po, tinatanong kung saan yan. Basta ikaw nakasahod ka na, okay na yun. Yun, nagreklamo kayo, naglakas loob kayo para maitama yung sistema. Okay? So kayo, ina-acknowledge nyo siguro na baka posible kayong pag-initan o kung ano man, pero hindi po pwede yun at ilapit natin kagad sa sosya kung sakali mangyari. Okay, mga sir? Opo. Yes, sir. Opo.